Ito si Remulla talaga, no? Kahit saan mapunta, talagang katawa-tawa ang ginagawa. Mapanoorin niyo? Hindi ba sa lahat ng investigasyon, itinuturo si Saldico na may malaking kinalaman dito sa maanumalyang flood control project? Pero ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, teka. Hindi po pwedeng si Saldico lang yan. Agoy! Iyan ang sinasabi ko. O yun, palakpakan natin. Tama, palakpakan pag mali banatan. Hindi lang daw naman si Saldico. Sino pa ba? Hindi pwede. Pwede bang si Saldico, ang chairman ng House of Appropriations Committee, pero yung mas mataas sa kanya, walang alam dyan? Kasi siya, napakatagal ding congressman ni Congressman Boying Remulla bago naging DOJ at bago naging ombudsman. Sabi ni Ombudsman, hindi pwede. Dapat dyan managot din si dating Speaker Martin Romualdez. Teka lang, di ba ang usually naman? Palakpakan natin. Dapat din daw managot si Romualdez. Ang lupit talaga. Ibang level. Kailangan. Yeah? Ang galing naman. Ang galing. Palakpakan natin yan. O sige, tuloy niyo. Ang mga House leadership, binoboto ng kapulungan yan eh. Di ba? Ganun ang anong paliwanag niya. Bakit? Siyempre... Dahil siya daw ang naglagay ng chairman ng House Appropriations Committee. Ayaw. Kay Saldico. Kaya yan naupo sa pwesto. Choice niya, tapos binoto sa plenaryo. Kung sino yung gusto ng speaker, siyang masusunod. Ayaw. Hindi ba? Tama yun. Kaya dahil dyan, sabi niya, kung kakasuhan si Saldico, kakasuhan din ng ombudsman si dating Speaker Romualdez. Yung palakpakan! Gago! Taba? Kakasuhan daw si Romualdez. Ang sinasabi ko, Boying Remulla yan? Boying Remulla yan? Ombudsman ito. Mabigat. Ito ang dating DOJ Secretary. Mabigat. Ito ang nagsabing, yes, you can bend the law to please the people. Yes, sir. Yes. Hindi, mukhang sa tingin ko, kung talagang desidido siya at interesado, abay, gawin siguro. Diba? Ano ang dapat mo na itanong dyan? Kailan nila kakasuhan? Talagang kakasuhan ba talaga nila? Kakasuhan. Si Saldico at si Speaker? Sabay-sabayan. Di nga. Lupit, paano ngayon ito? Isa pang tanong. Sana matanggap mo yun. Para sa sagot na ito. Ako, hindi ko alam eh. Di ba may kaso? Kailan? Ano pa ang dapat mo itanong? Ano ikakaso? Ayan, sabi natin. Yan. Baka magdiwang yan ng... Kasi sabi ni Ombudsman Boying, may mga magdiriwang daw ng bagong taon sa pulungan eh. Ano ikakaso dyan? Tingnan natin kakaso dyan. Tingnan natin. Tingnan natin. Kasi... Sabi, di ba, tama naman yung sinasabi nila na sabi ni Boying, meron daw mga ilan na magdidiwang sa loob ng bilangguan. Yun, naku. Iyan kaya, kasama na si Romualdez dyan. Yun. Gago! Siyempre, yung mga Gen Z na mga pingtae, sisigaw na naman sila, ikulong na yan, mga kulangot, ikulong na yan. Siyempre, pagka hindi nyo pa ikinulong yan. Tingnan nga natin. Humawa kayo sa inyong mga upuan. Ayan. Hawak. Sige, nakahawak. Magsuot kayo ng seatbelt kung kayo nasa sasakyan. Yan. Sarado ang mga bintana dahil baka may biglang malakas na hangin. Para baka mabigla na naman ako dyan. Magugulat ka rito. Seatbelt. Ano ang ikakaso ng ombudsman kay dating Speaker Martin Romualdez? Kasi may mga wala naman ako kinalaman sa pagbuo yun eh. Kami sa leadership ang 2 tao lang bumubuo niya. Hindi. Speaker ka, dapat may kaso ka rin. Yan ang sabi ni Remulla. Okay. Anong kaso? Ang kaso mo ay gross inexcusable negligence. Gross inexcusable negligence. Gago! Kapabayaan. Kapabayaan. Ano pa? Yun lang. Ayan lang! Ha?
nga siya, nahulog ako sa silya ko dahil doon. Pambihira ang buhay. Buti na lang may seatbelt ako. Di ba? Pambihira. Ang tindi nung kaso na yun, ha? Gross negligence. Hindi. Tingnan nga natin yung gross negligence na yan. Ano ba yung kaso na yan? Tanong natin yung ating kaibigan na si ChatGPT. Gross negligence case. Okay? Case and penalty. Tingnan natin kung ano yung gross negligence. Ayan na. Ang lupit. Gross negligence in Philippine law covers negligence as source of liability, quasi-delict, provides that those guilty of fraud, negligence, or delay in fulfilling obligation are liable for damages. Recognize gross negligence as equivalent to bad faith in certain situation. In criminal case, gross negligence may result in criminal negligence under imprudence and negligence. So, parang mga may hina lang itong mga kaso na ito, Mukhang, hindi kasi, sabi dito, a public official found grossly negligence may be dismissed from service, suspended, or fined under, ganun. Gross negligence of duty, dismissal from service with loss of benefit and disqualification. Yun lang. Hindi, alam nyo mga kababayan, alam nyo kung bakit ito ang kinaso. Pinapaliwanag ko na ito kahapon, Ito ang kinaso dyan. Kasi, alam naman natin, yung chairmanship ng Committee on Appropriation, yan ay pinagbobotohan. So, kayang-kayang tablahin ni Romualdez yan at sabihin niyang, sandali, speaker lang ako dito. By law, hindi kasi pwedeng by theory lang by law, ako speaker lang at hindi po ako ang naglalagay ng chairman ng appropriation. Yan ay pinagbobotohan ng body. So doon pa lang, lusot na kagad. Gago! Kaya tuloy natatawa itong dalawang idol natin Delayed reaction. Nakakabigla Mamaya pakinggan natin mismo. Hindi nga krimen to. Hindi, baka graft and corruption, plunder. Excusable negligence lang. Negligence. Unexcusable. Gross unexcusable. Pinano lang pinalala lang. Pero hindi, kasi unexcusable Hindi mapapatawad na kapabayaan. Pero durahin mo na yung adjective na yon. Negligence ho ang kaso. Kapabayaan. Parang sila gumakasalaysay. Yan lang. Magpaliwanag ka. Talaga naman, ombudsman. Naku po, patay tayo dyan. Talagang sablay na sablay ho itong inaano ng ombudsman. Kaya tuloy natatawa itong mga idol natin dahil kitang-kita naman po natin, di ba? Hay nako. Anyway, matindi ho. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di ka
Pilipinas.